As we start with our Sunday school, amen, diri sa ta sa ato ang theme song. Okay, kabalo naman tanini, but ato aning basahon, amen. 2 Timothy chapter 3, verse 16, the Word of God says, ready, read. All Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Amen. Mauna ang pulong sa Ginoo nga atong ginatunan. And we are told to obey God and leave the consequences to Him. And to fight your battles in your knees and you win them every time. Amen. And don't forget that Jesus saves. Amen. Now we're going to sing the Old Testament. Okay, first stanza, ready, sing. Genesis and Exodus, the first two books to sing. Leviticus and Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, and the Samuels, First and Second Kings, and the Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, and Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel and Daniel, Uzziah, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, and the Malachi. Amen. Okay? For the New Testament. Okay? First stanza, ready, sing. Matthew, Mark, Luke, John, the Acts to the Romans, 1st and 2nd Corinthians, Galatians, and Ephesians, Philippians, Colossians, 1st and 2nd Thessalonians, 1st and 2nd Timothy, Titus and Philemon, Hebrews, James, 1st and 2nd Peter, 1st and 2nd, 3rd John, Jude, and Revelation. Amen. Okay, in reverence to the Word of God, akong hangyo na matagusat, please rise. Kindly get your Bibles, and we're going to open our Bibles in 2 Thessalonians chapter 3. 2 Thessalonians chapter 3, we're going to read from verse 6 up to verse 18. Now, basin siguro dirita matapos aning ato pagtulunan sa 2 Thessalonians. Amen? Once again, 2 Thessalonians chapter 3, we're going to read from verse 16 up to verse 18. And we're going to read this responsibly. Ako sa verse 6, kamo sa verse 7. Puli-pulihan na tagbasa until we reach the last verse. Amen? Ang ato pagadunganan nagbasa. Okay, say amen. Kunay na? And kindly share your Bible. Amen? Now I'm reading verse 6. 2 Thessalonians chapter 3, verse 6. Now we command you, brethren, in the name of our Lord Jesus Christ, that ye withdraw yourselves from every brother that walketh disorderly, and not after the tradition which he received of us. Verse 7. Verse 8. Neither did we eat any man's bread for naught, but wrought with labor and travail night and day, that ye might not be chargeable to any of you. Verse 9. Verse 10. For even when we were with you, this we commanded you, that if any would not work, neither should he eat. Verse 11. Verse 12. Now them that are such, we command and exhort by our Lord Jesus Christ, that with quietness they work and eat their own bread. Verse 13. Verse 14.
And if any man obey not our word by this epistle, note that man, and have no company with him, that he may be ashamed. Verse 15. Verse 16. Now the Lord of peace himself give you peace always by all means. The Lord be with you all. Verse 17. Verse 18 altogether. The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen. Let us bow our heads and let us pray. Heavenly Father, in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ, we thank Thee, O God, for this wonderful afternoon, for giving us another opportunity, Lord, to worship Thee in spirit and in truth. Salamat, Lord, sa pagpanalipod ka namo sa entero simana. Salamat, Lord, bisan pa sa kadaugan sa mong panimbahon last Sunday, O God. Thank you sa amo ang speaker. Thank you, O God, bisan pa sa matag-usa nga nagsayo og anhi karong kahaponon. And we are praying, Heavenly Father, bisan pa sa mangayo kami kapasayloan sa masalamahan kung nakasala man kami kanimo, sa una-una sa pulong sa buhat. Pasaylo kami, Lord, kung nasakit man ang balang espiritu. Amahan, among ginapangamuyo kanimo rong kahaponon, pangayoon namo ang imong grasya o kaluoy, Amahan, bisan pa ang imong divine protection kanamo sa matag-usa karong kahaponon. Among ginapangamuyo kanimo, Amahan, tabangi mi anay among ginatubang ang mga problema sa kinabuhi. Tabangi mi, Lord, bisan pa sa kadaugan ini mong panimbahon karon. We know, Lord, that we are under attack because, Lord, this church sa kanunay nagapanghimo, Lord, sa mga butang nga nakapahimaya kanimo. And we are praying, Heavenly Father, to protect everything, Lord, that we are using in your service. Among ginapangamuyo kanimo, Amahan, nga maulian ang taning sound system, kaning microphone, and bisan pa ang TV, O God, ug ang tanan pang gipanggamit na mo, Lord, sa pagsimba kanimo. Among ginapangamuyo kanimo, Lord, kung naamay usa sa amo, Amahan, nga nay ginatipigan nga sala karong kahaponon, nga among ginapangamuyo kanimo, Amahan, pasayloa kami, Amahan, and himoa kaming putli, Lord, himoa kaming takos nga moduol sa imong trono o grasya karong kahaponon. Heavenly Father, we are praying, Lord, atagi mi og sayon nga pagsabot samtang kami magatuki sa imong pulong. Among ginapangamuyo kanimo, Amahan, ang labi na kani magtutudlo, Lord, sa kabatan-unan o sa mga adult. Atagi mi talagsaon nga kaalam as we expound your word. We're praying, Heavenly Father, nga pinaagi ni nga Sunday School, nga daghan unta ang mapanalanginan, daghan ang makasabot sa imong pulong, and ang matag-usa ka namo, Amahan, nga motubo mi sa mong Kristohanon nga bahin. We're praying also, Lord, to bless our fellowship this afternoon. I-bless, Lord, bisan pa among tithes and offerings, nga matagbo ang Panginoon sa church. And we pray that also, Lord, i-bless, Amahan, bisan pa ang awit sa choir. We are praying, Heavenly Father, nga ilang awit makaandam sa munahuna o kasing-kasing, nga maprepara ang mga kasing-kasing, Lord, sa pagpaminaw sa mong preaching service. And we are praying, Heavenly Father, to bless also our pastor, atagi siya talagsaon niya kaalam, Lord, as he delivers your message in the preaching service. Among ginapangamuyo kanimo, Amahan, ayaw tuguti nga makasamok si Satanas karong kahaponon. Padlunga siya, Amahan. Among ginapray, Lord, to cover us with your precious blood, Amahan. And we are praying, Heavenly Father, bisan pa sa mga Kristohanon nga nagtinguha nga makasimba karong kahaponon. We are praying, Heavenly Father, dalas sila safely diri sa church. And among ginapray kanimo, Amahan, nga imong grasya o panalangin igahatag nimo sa matag-usa. Bisan pa, Amahan, sa mga kasimbahanan nga nagasimba sa Espiritu kamatuuran, hatagi sad sila kadaugan silang afternoon service, O God. And kung na may first-time visitor this afternoon, among ginapangamuyo kanimo, Amahan, nga masabtan nila ang simple plan of salvation. And we are praying, Heavenly Father, help us, Lord, to continue with your work. Help us, Lord, nga makapadayon mis pagpangalagad kanimo. Help us, Lord, nga mudako pa ang among kaalam, Lord, labi na kabahin kanimo, Amahan. Kining tanan ang ginasalig ug ginapasalamatan sa bililhon nga ngalan ni Ginoong Sus, Dios sa walay kangturan. Amen. Okay, let's all be seated. Once again, the title for this lesson is The Rudiments for Difficult Relationship. Amen.
Now, we are almost on our last part sa pagtuon ni nga lesson. And salamat kayo to sa kahigayunan. Amen? Now, balik ko na to. Naghisgot kini og mga difficult relationship. Amen? Balik ko na to, no? Kasagaran na tong mga kasakit sa kinabuhi, nagugat ni sa ato ang mga relasyon. Amen? Mao nay usa sa hinungdan sa mga dako kayong kasakit sa atong kasing-kasing. Now, apan sa mga Thessalonian believers nga ato ang gitun-an karon, nasayod ta nga ang ilang kahimtang, they were shaken tungod kay wala sila'y apostle nga nagaminister nila. But despite of that, ang maong nga iglesia sa kanunay nagapamuhat sa buluhaton sa Ginoo. Amen? Now, basta magapamuhat gani sa buluhaton sa Ginoo, dili gini mo malikayan nga atakihon gani ni Satanas. Amen? Ang maong nga buluhaton, usa na siya ka indicator no nga we are on the right track if na ay mga atake nga maabot sa ato ang kinabuhi. Amen? Susama sa usa ka punuan sa mangga, kanang punuan sa mangga, no one will dare to throw a stone kung wala na siya namunga. Amen? Kung dili siya productive sa iyahang pagkapunuan, kasagaran ana labyan ra na sa mga tawo, subok palandungon, ang uban himuon pang uling. Pero api ninyo ug ang mabungahon na gani ang usa ka punuan, ingon ana daghan na og magka-interes nga mulabay, mubali sa iyang punuan, manglabay sa iyang bunga. Amen? Now, goes to show that we are on the right track. Amen? And ato lang ginapangamuyo kanato sa ato ang buluhaton. Nga unta, dili ta ma-side track. Amen? Dili unta ta may side track. Let us keep our focus diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Amen? Now, ang maong nga iglesia nakadawat og sulat. Nakadawat og sulat nga nagpaakaron ingdon nga si Apostle Paul nagsulat sa ilaha. Telling them that they are already in the last days. Mao na nga ang uban sa ilaha nangundang nagpanarbaho. Nangundang nagpanarbaho, wala na naghikutar kung unsa ilang kalanunon. Mao na hinungdan nga ang uban sa ilaha nagpabuhi na lang pod sa ilang kauban nga mga Kristohanon. Amen? Now, mao na siya hinungdan nga ang mga tao gani basta wala na gani kay ginabuhat or wala kay trabaho, naalay mga posibilidad nga mahitabo anang tawhana. It's either ma-acquire niya ang pamatasan sa pagkatapulan or most probably ma-acquire niya ang pamatasan sa paghatod-hatod ug storya. Amen? Kanang ginatawag nato nga busy bodies. Amen? Now, tungod niya na si Paul mao nay hinungdan nga nagsulat siya second letter ngadto sa mga Thessalonian believers, that is 2 Thessalonians. Amen? Gi-address niya ang pagtulunan sa second coming. Amen? Gi-address niya ang pagtulunan sa pagkatapulan. Amen? Balik ko na to, it is not good alang sa usa ka tawo that you're going to be branded as tapulan. Amen? Maot na oy. Eskwelahan ka, bisag asa kadapita, bisan pag anak ka, imuhang ginikanan, tawgon kag tapulan, sakit na. Amen? Much more sa kinabuhi sa usa ka Kristohanon, magguba gyud ang imuhang testimony. Amen? And then, dili maayo sab no gi-address ni Paul ang kaning maghatod-hatod og istorya. Amen? Mao na siya nga that goes to our title, Rudiments for Difficult Relationship. Now, tungod niini nga mga pagtulunan, gibadlong gyud ni Paul kung unsay pagabuhaton sa matag Kristohanon. Amen? Now, hapit na ta matapos sa ato ang lesson. Amen? And let us pray nga
As we continue with Timothy, nga mas daghan pa unta taog makatunan atong pagtulunan. Amen? Now, our lesson is about the disobedient brother. Api ninyo, dili gid malikayan. Nga bisan pag badlungon nimo, bisan pag glaring na kaayo diha sa iyahang binuhatan. No, namagoy usahay ang tawo nga naghimo og sayop. Gatuo gyud na siyang insakto pod ang iyahang ginabuhat. Amen? Usahay it might not be nga dili ka siguro aware sa imong binuhatan nga sayop na. But then people around you will tend to notice. Amen? Mao gyud nay makabantay dayon sa imong sayop. Amen? Now, naay chance no nga kung pananglitan padlungon ganimo ang usa ka tawo sa iyahang sayop nga binuhatan naa ni tendency nga masuko. Amen? Mao ni siya nga si Paul diri nag-issue siya og command. Let us read once again verse 14 to 15 nasa screen natong basahon. Ready, read. And if any man obey not our word by this epistle, note that man, and have no company with him, that he may be ashamed. Amen? Yet count him not as an enemy, but admonish him as a brother. Amen? Now, going back to our lesson, dili ni bud pasabot nga ang tawo nga imong masabtan nga ingon ana o binuhatan imuhang awayon. Amen? Imong kontrahon og imuhan ng tamnan og kawayan. Amen? But pasabot ba? Seryosohay na nga kontrahay na gyud. Pareha karon sa eleksyon, ganahan biyanta ko magbinuang magpa-picture-picture po ko nga gidala nga papel ba. Dahil maingon lang ko nga mag-submit na ko sa kong PDS. No? Personal data sheet, dili COC ha. Buot pasabot niya na dili ta angay nga awayo na to siya. But then baliko na to sa tong previous lesson. Mura ba ni siya og ato ang i-quarantine? Amen? I-quarantine. Ilahi lang sa nato para dili pod kaayo makatakod. Amen? Dili makatakod. Ug ang tao gani nga naghimo og daotan, ug imuha ng kanunay ka magkuyog, kadugayan matakdan gyud ka. Amen? Kuyog kag tawo nga saputon, kadugayan mahimo gyud pug kang saputon. Kuyog kag tawo nga yawyawan, kadugayan matingala ka, nahimo na sad kang yawyawan. Much more magkuyog kag tawo nga marites, kadugayan matingala ka wa na sad kay laing mahimo kung dili magsige kag panagap og balita. Magsige kag panagap og balita, imuha pong istorya ngadto sa uban, itabok nimo sa lain. Now, mao na siya. Much more ang pagkatapulan, makatakod na. Amen? Ingon pastong pastor na siya kauban nga every time nga naitrabahoon, manguyab, ay, kapayap. Daw, every time nga ingon ana ang imong batasan, nga sa kanunay tanan buluhaton, kapoy, kadugayan ana, mahimo gyud kang tapulan. Amen? Kung na to, makatakod na nga mao nga problema. Every sin, I tell you Christians, pareha na siya sakit, makatakod. Amen? Mao na nga kinahanglan, i-quarantine sa nato ang atoang kaugalingon. Now, kung panalitan, ang Facebook wala na nakahatag sa imo nga dili nakamahimong productive. I-quarantine sa imong kaugalingon. Ayaw saan ng mga butang nga dili ka mahimong produktibo. Amen? Now, balik ko na to, makatakod na siya. Now, giingon diri no, Paul issues a command on what to do if anyone will not obey the instruction found in this epistle. Balik ko na to, gisgutan na nato ni ug unsay angay buhaton. Primero, kamusa istoryahon sa animo sa iyang problema. And then, kung dili siya maminaw, at least get 2 or 3
witnesses nga musturya sa iyaha kabahin sa mao nga problema. Kung ang tao pagani dili pa mutuman or mag-usab sa iyang binuhatan, then you tell the church. Amen? But then baliko nato, dili ni siya ang tumong diri para himuon nimong kaaway, but then mabalik ning tawhana into repentance. Amen? Maunay katuyuan nato. Baliko nato, rebels have no regard for authority, and that is why they reject authority. Paul said, "Note that man or take note of that person for the purpose of avoiding him or isolating them." Amen? Klaro diha, no? Isolating. Now, susama ni sa COVID nga lahiun sa para dili makapanakod. Amen? Now, Paul also continues and says that you should not keep company with that person so that they will be ashamed and turn from their disobedience. Now, ang kana nga klase sa tawo, makahinuklog ka, oy. Amen? Kana bitang kuyog ni mo permanente, dayon mukalit lang o likay-likay sa imuha. Naabi ay uban sa tuwa, magsimot-simot as tong sanina. Simhuton ni mong sanina. Di mo na siya muduol na kuhan. Baho siguro ko. No? Usahay ingon ana ang imong pamati naakay kabalaka sa imong personal. Amen? And you tend to question kung pananglitan ang taong hitungdan, makapangutana siya, unsa may sayop nako nga man nga murag gaiwas man na sila nako. Amen? Now, moabot ka ana nga conclusion sa imong kinabuhi, unsa may apan nako ngano maning mga tawhana moaksyon naman og likay sa akua. It is a time for you to contemplate kay basin unya ug naa na kay binuhatan nga dili mauna nga maglikay-likay na sila sa imuha. Amen? I hope and pray masabtan nimo. And baliko nato, do not count him as an enemy. Amen? Do not count him as an enemy. But pasabot diha, kinahanglan ipadayon gihapon nato ang pag-ampo ana tawhana nga makahinuklog siya sa iyahang sayop nga binuhatan. Amen? Now, Paul makes it clear that the rebels were not to be considered as enemies, but they were to be warned or gently rebuked. Amen? And exhorted as brothers or sisters in Christ. Amen? Baliko na to. The purpose of the exhorting and warning was to bring a person to repentance and be restored to fellowship. Amen? Dili gina siya ingonong imuhag yung walaon. Amen? Kanang kontrahan yun nimo. But baliko na to, we still have that responsibility to pray for that person, labi na nga masabtan niya ang binuhatan niya nga sayop at ubangan sa Ginoo. Amen? Now, verse 16 to 18 and the last lesson, the delighted brother, peaceful brother. Amen? Now, balik ko na dugba sa verse 16 to 18 na sa screen, no? It is in bold letters. Ready, read. Now the Lord of peace himself give you peace always by all means. The Lord be with you all. The salutation of Paul with mine own hand, which is the token in every epistle, so I write. Verse 18. The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen. The second epistle to the Thessalonians was written from Athens. No? Wala na ni siya appeal, but then it's good to know nga gisulat ni siya from Athens. Now, what a blessing it is to enjoy the peace of God in our lives. Amen?
We feel and know that peace because Jesus is the Lord of peace. Amen? Now, sahay, sayop ang ato ang definition basta magisgota o kalinaw. Amen? Now, ang kalinaw gani, it is not the absence, no? Or ang kalinaw, dili na siya ang presensya nga malipayon lang ka, but it is the presence of God. Amen? But pasabot niya na bisag daghan kag problema sa imong kinabuhi, bisag daghan kag pagsulay sa imong kinabuhi, apan naa kay Ginoo, makapadayon ra gihapon ka. Amen? Baliko na to, no? It is always the grace of God nga makapasalamat ta, nga maka-enable ni sa ato nga magpadayon. Amen? Lately, daghan kayo og pagsulay sa kinabuhi, daghan kay panahon nga madismayado ta, daghag panahon nga masuko ta, daghag panahon nga medyo ma-discourage ta. But then, we always take note nga kining tanan mga problema, mga turmoil, tribulation, giingon pa gani diri trauma, kabalo mo unsay trauma? Kana bitawng mabunggo ka or madisgrasya ka, mao na siya, no? Trauma. No? Or traumatic experience nimo sa imuhang kinabuhi. Testing, turmoil, and torment, no? Kaning gipalisdan ka, gipasakitan ka, gibiay-biay ka, it is but normal sa kinabuhi sa tao. But abi ninyo, no, sa kamatuuran lang, wala exempted aning nga tao nga di kaka-experience aning mga butanga. Amen? Wala exemption ini, but baliko nato, importante lang nga magpadayon ta. Amen? Importante gid gihapon nga magpadayon ta, an baliko nato, makapadayon lang ka kung naa kay Ginoong Hesus sa imuhang kinabuhi. Amen? Now, mao na siya, no? Peace is the presence of our Lord and Savior, Jesus Christ, no? It will give stillness in your heart, makabaton ka o kalinaw sa imong huna-huna, much more, makabaton ka o kalinaw sa imuhang kasing-kasing. Amen? Now, importante yun nga piliun nimo ang kalinaw. Night times nga magpakahilom na lang ta, night times nga iagi na lang nato sa pagpakahilom, kay naiusahay nga dili na taganahan paggubot. Amen? Baliko nato, gikinahanglan gyud nga makabaton ta og kalinaw sa atong kasing-kasing og huna-huna. Amen? Now, C.S. Lewis offered words of eternal relevance when he wrote, giingon niya diri, no? God cannot give us happiness and peace apart from Himself because it is not there. Amen? Now, baliko na to, makabaton regid ta og kalipay o kalinaw basta naa ang Ginoo sa atoa. Amen? Now, nasayod ta sa kinabuhi ni Paul. Si Paul nga nagwali og kalinaw, I tell you, ang danger siyang kinabuhi sa kanunay nagasunod sa iyaha. Na ay times nga gidakop si Paul, na ay times nga gipangbunalan si Paul kung imong una-unaon, murag walay kalinaw. But abi ninyo, no, matingala ka, nga makapadayon gihapon ang tawo nga gilutos. Tungod na siya kay naay Ginoo, makahatag og kalipay, makahatag og kalinaw. Amen? That is the essence of having God sa imuhang kinabuhi. Amen? Now, naa kay problema, dut-dut sa Ginoo. Amen?
naa kay pagsulay dut-dut sa Ginoo. Now, importante gyud kayo nga baliko nato magpadayon ta. Amen. Peace is God's gift to the Christians. How does that happen and how do we get peace? Mao na yung mga pangutana nga atong pagatubagon karon. Now, number 1, unsaon nimo nga makabaton ka og kalipay or kalinaw and pahuway? Amen? Number 1, coming to the Lord gives peace and rest. Amen? Gingon diri no? When your security is in the Lord, it cannot be taken away or destroyed. Amen? God promises to give us rest if we will turn to Him for it. Amen? That is in Matthew chapter 11, verse 28. Ato dang basahon, nasa screen. Ready, read. Come unto me, all ye that labor and are heavily laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you, and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. Amen? Now, sa mga tao nga nabugatan na sa problema sa kinabuhi, giingnan tanong nga, muduol sa iya. Amen? Importante umutawag ta ngadto. Amen? In verse 29, giingon diri, take my upon you and learn of me. Amen? For I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. Amen? Now, ang kaninga bersikulo in verse 29, nagisgot kini og yugo. Amen? Kita manggod diri lahi manggod ang atong set up. Amen? To understand this verse better, kinahanglan ang atuang setup dalon nato sa setup nila dito sa Israel. Amen? Kay kita diri ug magbasak ta, usa ra man gyud na kakarabaw ang atuang ginagamit. Amen? Insakto ba? Sa mga naka-experience o pagbasak. Ang atuang ginagamit diri karabaw. But then, di adto sa ilahang lugar sa Israel, ang ilahang ginagamit og daro dito is baka. Amen? Baka. Baka nga dili lang usa kundi tagduha, tagupat. Ingon ana ang pagdaro sa ilaha. Mao na ang ilang ginagamit. Karon, ingon ani. Ang pamaagi di ay sa pagdaro, kinahanglan imuha na siyang parisan. Ang usa ka baka parisan po nimo diri og lain pod nga lig-on nga baka. Amen. Now, kasagaran man gyud nga dili man magpariha o kalig-on tungod sa panginderon. Mao na nga ang linghod gani nga baka parisa na nila og hamtong nga baka. Nasabtan ninyo? Kay para epektibo ang ilang pagdaro. Kay kung dili gani madaog sa bata nga baka ang daro, na ay lig-on nga baka, nga maoy musuporta niya, nga maoy mudaro og taraman. Amen? Now, gingon ana ni pag-illustrate ang mao nga bersikulo, mga kaigsuunan, tungod kay kita to nga mga tawo ang katong batan-on nga baka or huyang nga baka. Kinahanglan ta parisan sa bakang nga linghod, nga lig-on, and that is our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen? Buot pasabot niya na sa imuang kalisod sa kinabuhi, sa imong problema sa kinabuhi, na kay partner nimo. Amen? Na partner nimo nga magdala sa kabug-aton, nga musuporta nimo sa imuhang kaluyahon. And that is the work of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen? Buot pasabot niya na kinahanglan ni siya og strong partnership with God.
Amen? Dili ka makasugakod sa problema nga imuhang basakunon or imuhang sanita daruhunon kung wala kay lig-on nga partner. Amen? Mao na nga gikinahanglan. Kinahanglan ta moduol kang Jesus Christ. Amen? If you have problem this afternoon, angay lang nga kinahanglan nga moduol ta ngadto sa Ginoo. Amen? Balik ko na to, He will give you peace and rest. Amen? Now, number 2, confidence and hope give rest and peace. Amen? Now, Psalms chapter 19, verse 9, 16, verse 9, nasa screen na ito ng basahon. Ready, read. Therefore, my heart is glad, and my glory rejoiceth. My flesh also shall rest in hope. Amen? The Christian has hope because our hope for heaven is in the Lord. Amen? Colossians chapter 1, verse 27, naabagihapon sa basahon. Ready, read. To whom God would make known that what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. Amen? Now, going back to our lesson, no, confidence and hope, pariha gihapon ni, no, nga naa gihapon ni kang Jesus Christ. Amen? Sa iyaha, makabaton tag kinabuhing walay katapusan. Tungod sa iyaha, naanatay puloy-anan dito sa langit. Amen? That is our blessed hope. But the most important part nga sa iyang pagbalik is that para sa kuha, no, and the most important part, kanang makita nimo ang imong mga mahal sa kinabuhi. Amen? Balik ko na to, no, that is para sa kuha, my blessed hope. Amen? I don't know kung unsay imuhang desire sa kasing-kasing inikabot nimo sa langit. Amen? Katubi tayo sa unang gagmay pa. We always heard the story, no, nga dato sa Garden of Eden. Nga ang tao, si Adan o si Eva, malipayon siyang nakighiuban sa mga mananap. Amen? And inigbalik sa Ginoo, kana sila gihapon, murag ingon ana na pod ang atmosphere sa panahon sa Garden of Eden. Amen? Nga kani nga mga wild beasts, imuha ng mahikap. No? Now, you always dream of that. But then, inigabot na hinimong adult. Kana bang mo kick in na sa imo ang reality nga makaingon ka nga gibiyaan na kasi imong mga mahal sa kinabuhi, imong mama baka aron, imong papa, daghan nagning biya sa imuha. Now, diha na nga malahi na pod ang imong panguna-una sa langit. No? Para nako, it is a place of reunion. Amen? It is a place nga ta nimo agihap kita nimo ang imuhang hinigugma sa kinabuhi. Amen? Mausap ang imuhang panlantaw sa langit. Amen? Now, confidence and hope give rest and peace. Amen? Now, number 3, cherishing the Word of God gives peace and rest. Amen? Psalms 119 verse 165, ito daw basahon na sa screen. Ready, read. Great peace have they which love thy law, and nothing shall offend them. Amen? Now, gingon diri sa atong lesson, no, nga gingon diri, Woodrow Wilson in 1856 to 1924, the 28th United States President, niingon siya, the Bible is the only guide which really leads the Spirit in the way of peace. Mao ni gisugilon sa usa ka presidente
sa US. America was born to exemplify elements of righteousness derived from Scripture. No? Now, mauni ang usa ka presidente gihatagan gid niya upili ang pulong sa Ginoo. Amen? Tiaw mo na, ningon siya, which really leads the Spirit in the way of peace. Amen? Mauna ang pulong sa Ginoo. Now, daghan sa tua, ganahan mo atog Amerika. Amen? Gahapon nakita mi ni Auntie Alice, no? Niingon siya nga, dong, salamat kay si nag-inclex, no? Pastor nag-inclex July, and madayon na gid ni ang iyahang dream nga makaadto o now ang maong lugar dako kitag panlantaw sa iyaha tungod sa iyahang pagkagamhanan, but job of it is that it is founded in the Word of God. Amen? Daghan sila mga leaders dito, dako kayo ang ilang kumpiyansa sa pulong sa Ginoo. Amen? But then suddenly, sa tuang panahon karon, nakita nato nga ang mao nga gamhanan nga nasod, murag nagkahinay-hinay nagkawad-an sa iyang gahom. Murag ang mga nasod gani nga ning dato na pod, murag nawad-an na pug respeto sa iyaha. Bisan gani si former President Rodrigo Roa Duterte, iyaha gani nang gi-rebuke ang mao nga nasod nga pirti kagamhanan. Now, why is that? Tungod kay ang US karong panahon na ginay-hinay na nilagwala ang Ginoo sa ilang konstitusyon. Amen? Sa una, it is part of their lesson sa mga kabatanunan that before starting their classes, na kinahanglan mag-ampo sa sila. Giwala na nila karon. No? Kaning atong practice diri sa Pilipinas, ginasuwid na nato ng mga Amerikano. No, mauna nga atong practice diri, mag-ampo usa ta sa klase ay ha mag-lesson. Amen? But then, sila sa ilang kabahin, ginahinay nilagwala ang Ginoo sa ilahang gobyerno. Amen? Now, mauna siya no nga makita nimo nga kung pananlitan kwaon gani nimo ang Ginoo sa imong kinabuhi, you will slowly lose your grip of power. You will slowly lose your authority. Hinay-hinay kawala ang imuhang pagka-prestige kung imuhang kwaon ang Ginoo sa imong kinabuhi. Amen? Now, balik ko na to. Importante kay nino nga i-cherish na to ang pulong sa Ginoo. Amen? Now, gingon diri sa pulong sa Ginoo, kinahanglan i-meditate na to ang pulong sa Ginoo day and night. Amen? And thou shalt make thy way prosperous. Amen? Gusto ka mahimong prosperous sa imong kinabuhi? Meditate on the Word of God day and night. Amen? Now, sila gani sa, it is the practice no sa mga Hudiyo nga manglakaw sila sa una, naagi na sila baston. Amen? Abi ninyo, importante kay ang baston sa ilaha. Di ato kasagaran nila ginasulat ilang history. Amen? That every time nga naa sa ilaha ang ilang baston, they can tell stories about God ngadto sa ilahang sa mga bagong generation. Amen? Now, tan-awa na nga practice karon. Usa ka gamay nga nasod, pero perti kagamhanan. Amen? Tiaw mo ng ang commanders, ang leader sa Hezbollah. Tingala ka nga naay mga nindot kay nga mga buildings ka surround.
ginapangita nila ang leaders sa Hezbollah, nahibahuan nilang nga tuaday dito sa ilalom atong dakong building ang iyang bunker. And kung giunsa sa mga Hudiyo pagtira nga hantod sa pinakalalum kaayo, pila to ka feet na limtan na nako. But then naigo gyud ang bunker nga gitaguan sa leader nila sa Hezbollah. Amen. Tanawa na kung unsa kagmahanan na. Dili lang natungod kay anak sila sa Ginoo, but naagisaad ang Ginoo ngadto sa ilaha. Amen? Now, baliko na to. Cherish the word of God. Gives peace and rest. Amen? Number 4. The character of a godly man gives peace and rest. Amen? Now, last Sunday, nagisgot ta og mga good example. Amen? Now, dili lang siguro na ito ni-expand, no? But then, expound. But Proverbs chapter 16, verse 7, nasa screen na itong basahon. Ready, read. When a man's ways please the Lord, he maketh even his enemies to be at peace with him. Amen? Now, napamatud-an na nino nga kung ang kasing-kasing sa tao nakahatag kag kahimuot sa Ginoo, ang mga kontra nimo sa kinabuhi iyahan ng badlungon. Amen? Now, during the reign of Saul, ang Israel naa siya sa battle mode. And even sa kinabuhi ni David, sa dihang nimpuli siya sa trono, same gihapon nga gubot gihapon ng Israel. But then naa gihapon partly kalinaw. Amen? Hinay-hinay na nilag pildi ilang kontra. But then api ninyo no, sa time ni Solomon, kani nga mga nasod nga mga kontra sa mga Israel, ning hatag sa ilaha og respeto. Amen? Now, ang imuhang mga kontra, badlungon sa Ginoo, if you only please the Lord. Amen? Buot pasabot ana, makahatag kag kahimayaan sa Ginoo. Amen? Now, going to church, makahatag nagkahimayaan sa Ginoo. Maghimo kang mga buluhaton sa Ginoo, makahatag nagkahimayaan sa iyaha. Amen? Baliko na to, huna-hunaon na to itong mga butang na makahatag o kalipay sa tuang Ginoo. Amen? Number 5, concentrating the focus of your life upon the Lord gives peace. Amen? Concentrate nimo ang focus sa imong kinabuhi ngadto sa Ginoo, makahatag na og kalinaw. Amen? Isaiah chapter 26 verse 3 na sa screen natong basahon. Ready, read. Thou wilt make ato dang basahon no, Isaiah chapter 26 verse 3. Sorry, wa pa nako nabalhin. Ready, read. Thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee, because he trusted in thee. Amen? Let us keep our focus on the Lord. And number 6, clean and consecrated living gives peace and rest. Amen? Clean and consecrated living gives peace. Isaiah chapter 32 verse 17, nasa screen. Ready? Read. And the word of the righteousness shall be peace, and the effect of righteousness, quietness and assurance forever. Amen? Mo na gisaad sa Ginoo. Amen? Now, let us live, no, righteously. Amen? Tinuod man og daghan kay kagi ang liksan nga mga tao, wala kalinaw sa imuhang kinabuhi. Amen? But then, kinahanglan yun nga makinabuhi lang ta nga matarong atubangan sa Ginoo, makabaton gyud ta og kalinaw o kalipay. Amen? Paul prayed that the Lord would give these folks peace always or continually by all means. The word means is from the word tropos, which speaks of your circumstance. Amen?
Now, character, conversation, and conduct. Paul desired they have peace in all their circumstances and in all manner of their lives, and that God grace would always strengthen and help them. Amen? Now, maunay pangalyupo ni Paul nga ang matag usa kanila makabaton og kalinaw. Amen? Gitudlo ni Paul ngadto sa mga Thessalonian believers para sila makabaton sila kalinaw. Same gihapon na ang desire ni Paul sa matag usa karon. Nga ang matag usa kanato makabaton ta og kalinaw bisan pa sa mga problema nga ginatubang. Amen. Hebrews chapter 13 verse 5 nasa screen tong basahon. Ready, read. Let your conversation be without covetousness, and be content with such things as ye have. For he hath said, I will never leave thee, nor forsake thee. Amen? Now, as Paul closed this letter, he assures these people that this letter was from him by writing in his own handwriting. Amen? Istoryahan gid siya ni Paul no nga ako gyud nagsulat niini para tuog yun ang mga Thessalonian believers. Amen? Baliko na to sa good letter. It is a letter worth nga tunan. Amen? Now, may the Lord help us all to put into practice the great truth that are found in this episode. May we always make the effort to walk with God and have a close relationship with Him. Amen? Kinahanglan, let us make an effort nga mahimo tang close ngadto sa Ginoo. Amen? Now, bantayan na to. It could either be basin bag ang mga affairs aning kinabuhia. Murag ilaha bitang agawo nila ang imong atensyon ngadto sa pag-alagad sa Ginoo. Amen? Kinahanglan atoa ng bantayan. Amen? Gingnan pata diri, keep your focus and faith in the Lord in the face of the flames of your trials. Face of your trials. May your eyes be on God when we are tempted to be depressed. Amen? Discouraged, dismayed, or doubt the Lord when life becomes difficult, even dangerous. Amen? Now, sa kanunay no nga papray kita ninyo nga kanunay giyahan ta ba? Abi ninyo no dili bihalalim ni magtudlo diri. When you are teaching, at times, ikaw ang atakihon. When you are teaching, usahay, ikaw may hinungdan nga, murag i-test ang imuhang, kuan nga magpadayon. Amen? Now, balik ko na to, at times, we tend to be discouraged. We tend to be dismayed. Na yung mga panahon nga makadismaya. Ay makalimot ang gatutang ang kaning pagkakristohanon kaayahay ang ginahatag. Sahay maka-experience tag mga kalisod. Di siguro na to mabasol no, but then ang kamatuuran gyud dali ra kitang maluya. No? Maluya din taog na mga problema moabot sa tong kinabuhi, no? And usahay mag-doubt ta sa love sa Ginoo sa tua. Amen? Mag-doubt ka nga, Lord, nganong niabot man ko ani nga kahimtang, nganing tabang raman ang tako, nganong naapil man ko aning kalisod karon. Sa yung pagbati, no? You will doubt God's love. Amen? Lord, I am faithful in my giving. Ngano man nga naama ko sa pitsa di piligro karong panahona. Sahay, you tend to ask God.
Amen? You tend to doubt God. Daghan tag mga kuano nga Lord, ngano niabot man mi aning problema karon nga anak man minimo. But then going back sa ato ang mga lesson, mga dagkong mga tawo nga inilas sa Biblia, ang ilahang problema, wala ra ka kumingking atong problema, oy. Amen? Wala ra ka kumingking. Gingon diri no ni T. Dewitt Talmage said concerning God's power and His control. Ang iyang gingon diri, when omniscience has lost its eyesight, no? Omniscience, all-seeing. And omnipotence falls back impotent. And Jehovah is driven from His throne. Then the Church of Jesus Christ can afford to be despondent. No? Kaning despondent, mao na gingon nga ma-discourage ka. But then, gingon niya, but never until then. Gingon diri, then the Church of Jesus Christ can afford to be despondent. Pwede ta nga mag-uol. But then, gingon niya, but never until then. Kay baliko na to, Jesus Christ is still on the throne. Amen? Jesus is still on the throne. Despots may plan and armies may march. And the congresses of the nations may seem to think they are adjusting all the affairs of the world. But the mighty men of the earth are only dust of the chariot wheels of God's providence. Amen? Balik ko na to, makapasalamat thank God that He is in control. Amen? Let's read this verse in closing for this lesson. Psalms chapter 47, verse 7, a part of it. At ang basahon na sa screen, ready, read. For God is the King of all the earth. Amen? Let us all rise and let us bow our heads. Let us pray. Heavenly Father, in the mighty name for Lord and Savior Jesus Christ, salamat kay Amahan, bisan pa sa pagtulunan nga mong gituki karon. Salamat Lord, bisan pa for Dr. Rad Maton, nga naghatag sa mao nga lesson. Salamat Lord sa mga naggiya kaniya, sa imong paggiya kaniya sa pagsulat meaning mga nindot nga mga treasures. Among gina-pray Lord, nga ikaw sa kanunay, magabless ang ministry. And we pray the Heavenly Father, bisan pa among gitun-an karong kahaponon Amahan, nagisgot mi og kalinaw og pahuway. Nasayod mi Lord that in general, makaplagan lang namo ni kung naa ka sa among kinabuhi. We're praying, Heavenly Father, kung naa pa karong kahaponon, nga dili siya sigurado sa iyang kaluwasan, nga mong ginapangamuyo Lord, nga maghimo siya og desisyon karong kahaponon nga pagadawaton kaniya as His Lord and personal Savior. We are praying, Heavenly Father, na sayod mi nga maora na'y pamaagi, Lord, para ang tao makabaton siya og kalipay o kalinaw. Maora na'y pamaagi, Lord, para makafocus mi sa pagpangalaga diha kanimo. We are praying, Heavenly Father, in these trying times. We all know, Lord, that you are using this church alang sa pagtabang sa imong ministry, Lord. We hope, Lord, that we can support missions. We hope, Lord, that we can continue with our service to you. We hope, Lord, that until sa imong coming, Lord, kani nga simbahan, magatindog, ligon, nga nangalaga diha kanimo. We are praying, Heavenly Father, pangayoon na mo sa imo, Lord, proteksyon ni Ginoo, Lord, ang matagusa. Proteksyon ni ang among unahuna, much more, Lord, among kasing-kasing. We are praying, Heavenly Father, kung naamay mga butang nga nakailog, Lord, sa among atensyon sa diha kanimo. Among ginapray kanimo, Lord, kwaa kini Amahan. Kwaa kini Amahan, among ginapray, Lord, nga maset unta, Lord, ang among atensyon diha kanimo. We are praying, Heavenly Father, ng imong blessing, Lord, igahatag nimo sa matagusa. Ay bisan pa, Lord, sa amo ang
gamay nga fellowship, Lord. Panalangini pod ang matag usa, Ginoo. Lord God, we commit to you all these things in the mighty name of Jesus. Amen.